kung ganun, meron naman siyang pamilya na din na bago, siguro paubaya ko na lang siya dun. May negosyo na sila tatay, sila Rachel. So salamat kay God ulit sa mga biyaya na ito na dumating sa pamilya nila. Sana magtuloy-tuloy. Unti-unti nang nagbabago ang buhay nila Rachel, kaya ngayong araw isamahan nyo kami na muli natin silang kamustahin. Magandang araw mga kalingap. Ngayong araw po ay nandito kami papaakyat dito kala Rachel dahil kakamustahin po natin sila. Dahil yun nga, dahil contact na nila yung pinakang sponsor po, kasi sabi ko nga mas mainam na sila na po ang mag-contact kasi para mas mabilis po yung ano nila, kasi hindi naman araw-araw nandito kami sa lugar nila. Kaya kamustahin natin sila. Tara po. Tara, dito na tayo. Tao po. Tita Mimi. Okay, tawag si Papa, tawag, dali. Tawag si Papa. Nasaan si Ate Rachel ngayon? Wala. Nagtitinda. Nagtitinda? Ay, good. Nagtitinda si Rachel. Sige, si Papa na lang. So, antayin natin mga kalingap yung Papa nila at yun na lang kakausapin natin ngayong araw at kakamustahin. Kasi si Rachel, yung bata naglalako na ulit ngayon. Tatay, kamusta kayo? Okay naman po. Saan kayo galing? Doon sa kapatid ko. Ano pong ginawa nyo? Nagtanong ako nung yung nung gulayin. Anong nilako nung ni Rachel ngayon? Pinamili ko sa dait, nadating pa lang ako. Galing dait. Nagpadait po kayo kaninang umaga? Okay. Ay, kahapon pa. Kahapon. Kailan ako nagdating. Tapos si Rachel inumpisa na kaagad ngayon itinda. Naglako. Okay. Sabi niya, Papa, malako ako. Ay, sige, ikaw malako ka. Yung apple tapos yung orange. Mga prutas pala yung nilako ni Rachel ngayon. Yung po ba tatay lola na pinaglalako ni Rachel, mama niyo po ba yun? Hindi, mama nung asawa niya. Okay, yung pala ang mama pala nung asawa ni tatay, yung kinukunan dati ni Rachel ng mga gulay na ibinebenta niya. Dahil doon natin siya nakita, yung titinda siya ng gulay. Tatay. Nga pala mga kalingap, ngayon si tatay, since kamusta po ang pag-uusap niyo ni Tita Margaret? Okay naman yung pag-uusap namin. Okay naman po. Okay, so ngayon nagtawag kasi sa akin si Tita Margaret kahapon. Nag-message sa atin din at sabi nga niya na okay na daw yung kalatatay. May pang negosyo na kayo ngayon, tay. Meron na, nakapamili na nga ako. Okay, yun po yung sinasabi ni tatay na pinamili niyo sa diet kahapon. Meron na po si tatay pang negosyo. Binigay na po ng ating sponsor ng Tita Margaret. Salamat po at na ipaabot niyo kay tatay na blessing. May malaking tulong sa kanila. Tapos meron na po pala si Rachel ngayon pang Christmas party. Meron na, binigyan din siya. Pati pang ambagan. Pinamili na namin nung isang araw bago ako umalis. Ano po ba tatay yung pinakang target mo sa munting pang negosyo ninyo? Gulay o mga prutas? Gulay. Halo siya. Halo yung ko. So, ang ko nga, magre-renta pa ako ng sasakyan para maitilako ko yung kasi wala naman ako kailangan nyo service para naililibot ninyo. Nililibot ko siya. Okay. Ano ba yung plano nyo tatay na service na arkilahin ninyo? Hauler. Meron ba niyan dito sa atin mga ganyan? Meron dito may hauler dito. Kaso itong bayo ko, may single siya. Ang gagawin ko na lang siguro, lalagyan ko na lang siya ng ragarag dito sa gilid. Sa gilid? Tapos yung iba dun sa hulihan ng upuan. Okay. Pero tay, kamusta? May lisensya ba kayo? Ay, yung lisensya ko expire na. Hindi ko pa na-renew. Ayan lang yung medyo expire na siya ng 8 taon. Paano tay kapag gano'n? Ano ba? May mapapayagan kaya kayo? Payag naman siguro ang naman ng mga kapulisan pagka yung may checkpoint sila at walang lisensya, huwag nang dumiretso sa check. Sige, gano'n na lang. Kasi wala man tayong magawa kasi wala pang si tatay, yun yung naisipan ni tatay na business. Maganda nga naman talaga yung dito sa atin kasi bibihira yung gumagawa dito ng inililibot yung yung gulay, mga prutas. Bihirang-bihira dito may dumadaan ng ganyan. Tatay? Kumusta po? Ano pong napag-usapan niyo tungkol dito sa dingding at saka sa bubong? Ay, yun na nga. Ay, ang sabi sa akin ni Tita Margaret, kayo na lang daw yung mag-estimate nung sabi ko, hindi ko nung ma-estimate kasi hindi pa ako nakakaano ng mga presyo. Kailangan ibig sabihin kailangan maibigay sa kanya yung presyo ng mga materyales. Yun yung ibig niya sabihin. Okay, di walang problema tatay, kami mag-aasikaso.
itatanong ko kung magkano abutin ng lahat ng dingding at saka ng bubong na gagamitin nyo dito. Oh, nandito na yata si Rachel. Kapatid, magkahiwalay sila? Yung O magkasama kayo? Magkasama yung dalawa. Nasaan si Rachel? Naliligo po. Ay, naliligo. Okay, ito na lang yung natira. Ay, may mga nabenta kayo? Opo, na ito. Ay, wow, galing ah. Sisipag ng mga anak ni tatay. Tama, nagtutulong-tulong itong magkasunod niya na anak. Si Rachel tapos ito kasi yung magkasunod. Nagtutulong sila sa munting negosyo ni tatay. So, thanks kay God kasi ngayon may munting negosyo na ito sila Rachel. At susunod na itong kanilang tahanan. So, salamat kasi may mga sponsor na talagang nagtitiwala sa mga kagaya nila tatay. Kaya salamat po sa inyo. Okay, ano pa tatay ang iba nyong plano o napag-usapan? Ayun nga. Tungkol sa mga bata o ano? Meron ba? Yung sa Christmas party sabi niya. Sila ang sagot dun sa mga gastos. Sa lahat ng bata na ito. Okay, maganda yun. Goods yun mga kalingap na lahat ng bata magkakaroon na sila, hindi na nila po problemahan yung pang Christmas party nila. Ano tatay? Okay, ngayon ba tayo, ano bang plano nyo na gagawin? Ano bang plano nyo ngayong araw? Ano muna? Pahinga muna. Sabi nyo nag-ano kayo sa gulay? Doon sa ano nyo? Ano ba yung sa ginagawa mo? bayaw ko. May inaano kayong gulay? Supplier? Andito yung yung gulay. Tingnan nga natin tay. Tingnan nga natin, pwede ba? Pasok ko na tayo yung sapatos ko ha. Sa ilaw. So, ito yung mga pinamili ni kala ko burnout. Ito, wow. Ang dami na nilang paninda dito mga kalingap. Kami po ni Papa nagbili niyan. Sa diet, kasama ka? Ay, galing dito ba tatay, may experience ka ba sa ganito? Yung paglalako ng ganito? Kaya pala ito yung ano ni tatay. Talaga yung masasakyan. Masasakyan lang talaga. Sasakyan lang talagang kailangan ko. Meron na ba tatay kayo nakausap na yung sa pinsan nyo? Sure na ba yun? Na Yung motor na lalagyan ng sa gilid? oo, nasa labo yung kinukontak nga namin. Kukunin na lang doon. 45,000 yung halaga kasama yung motor pati yung hauler. Hindi na siya renta, bibilhin na. Bibilhin. Okay, 45,000. So pwede yun, 45,000. So ano na yun, kung kasama hauler na, mura na po yun. Kasi pagpapagawa pa lang ng hauler, mahal po yun. So ito, may negosyo na sila tatay, sila Rachel. So salamat kay God ulit sa mga biyaya na ito na dumating sa pamilya nila. Sana magtuloy-tuloy tatay Sana nga, excited ako na magawa na itong bahay ninyo kasi para naman ngayong tag-ulan kasi hanggang February pa ang tag-ulan para di kayo nababasa dito. Paano higaan tayo? Gusto niyo ba may katre din kayo? Maganda sana may katre kayo. Sana may katre para yung kutsu na ilalagay dun sa Oo, maganda Kaya dito. kutsu talaga na yan, dun na sa dun sa anak kong babae. Kami lalaki, dito kami nahiga. Okay. Yan niyo po at kakausapin din natin si Tita Margaret kasi siya na po nagsabi na siya na daw po ang bahala dito kala tatay. So, thanks kay God kasi yung mga pantulong natin, may bibigay pa natin sa iba kasi siya na daw po ang bahala. Huwag na daw pong mag-ano sa iba basta siya na po ang bahala dito. Kaya tatay, maganda sana may katre kayo. Tapos, kumpleto kayo sa foam. Kumpleto kayo sa foam. Tapos, ano pa ba yung kulang ninyo na gamit dito tatay? Yung Ano pa bang kakulangan ninyo sa gamit? Mga lutuan, ganyan. lutuan. Lutuan, wala kayo. Ano bang pinagsasaingan nyo? Pugon. Kahoy lang yung ginagamit ko. Kahoy. Saan kayo nangunguha ng kahoy? Lumaon pa ako sa bundok para kumuha ng kahoy. Okay. Umaahon pa sa bundok. Uling na nga yung kaldero namin. Ay, ganon. Uling. Ibig sabihin, lumang-luma na. Oo. Pakita mo nga sa akin, tay. Para makita din natin. Tingnan natin. Pasok ulit tayo. Pasok ulit ito. Sabi ko nga, pagdating ko nga dito. Ayan. Ang mga kaldero nyo ay ganito. Tapos ito lang ang pinaglulutuan ninyo. Ay, ito lang pala ang nila. Ito pinakita sa atin ito ni Rachel noong nakaraan. Ang gamit-gamit nila dito, pugon. Bakit hindi uling tayo ang ginagamit ninyo? Ang mahal kasi ng uling, yung isang plastic niya, isang lutuan lang siya, hindi na makadalawang luto. Hindi na. Isahan lang talaga. Isahan lang. Kaya kahoy na lang yung kinukuha ko, ginagamit ko dyan. Mas maganda pala tatay, may supply kayo ng sako-sakong bigas. Sako-sakong uling. Para po naman ng sako ng uling dito, nasa 350 na yata isang sako. Ay gano'n, yan nyo po at sabihin natin yung kay Tita Margaret. Pati po sabihin din natin na dapat may catering kayo dito, may foam. Tapos kung ano pa ba ang ibang kakulangan tayo dito sa bahay ninyo? Yung Durabox namin. Isang Durabox nyo? Siksikan na yung Paano ang mga gamit nyo dito? Paano ang mga damit? yung mga damit itong mga bata. Sama-sama na dyan? Oo.
Yung iba halos nandito na nakalagay, tapos doon sa kahon. Ay, mga nasa Sisik-sika kahon na siya, lang. Ay, grabe, Sika ano? na. Yung sa inyo, nandito na rin. Ito yung sa akin, tapos yung iba nandito. E di, ibig sabihin po pala ang damit ng mga anak ninyo ay hindi rin ganun karami, talagang sakto lang, ano? Ito yung Kasi meron lang kayong... Ito yung binili namin na binigyan ko ng pambili ni Tita Patingin nga po, patingin. Ay, wow, may pang Christmas party na sila, ano, oh, na mga damit. So, salamat ulit, Tita Margaret, kasi ito, nakita niyo sa video, may ano na sila. Pati yan, pang Christmas party mo. Okay. Sapatos, may mga sapatos na ba sila, tay? Yung sapatos niya, May sapatos ka na bang bago? Wala pa. pa yung sapatos ng bago. Oh, paano ang gagamitin nila ng sapatos pang Christmas party? Yung luma dyan na isa. Maganda din sana tayo may bago din yung mga bata, ano? Kasi minsan lang po baga sa isang ang Pasko naman kasi ngayon kadalasan parang para sa mga bata na lang talaga ay, no? Kasiyahan na lang sa mga bata, so dapat yung Pasko nila memorable naman, no? Nung nakaraang Pasko ba itong mga bata tayo, kumusta ang pang Christmas party nila, sapatos, saan galing? Wala, hindi sila nakasali ng Christmas party yun. Talagang walang mapagkuna nun ay. Sapat lang sa pang-araw-araw yung kinikita ko, pagkain nila. Wala Kaya talaga, hindi sila nakasali. ng Kaya ngayon nga lang, natuwa nga yung mga bata kasi binigyan sila ni Tita Margarita. Grabe, Mga oh. damit na gagamitin At nila. least may experience po nito mga bata ngayon na magkaroon ng bago at makasali ng Christmas party dahil noong nakaraang taon hindi sila kasali kasi nga kapos din si tatay, sakto lamang yung kanyang kinikita para sa pang-araw-araw. Nasabi din to ni Rachel, gantong-ganto din po yung pagkakasabi ni Rachel sa atin na si Papa daw niya yung kinikita sakto lang sa pangkain, pangbaon-baon, kaya yung mga activities na ganyan hindi na sila nagtatangka pa na sumali kasi alam nila na wala daw may bibigay sa kanila si Papa nila kasi solo parent si tatay, siya lang yung naghahanap buhay. Ano ba naman yung kinikita ni tatay sa pagbabangkalan? Napakaliit na halaga lamang, 160 ba yung sabi mo sa akin nakaraan? 170 ganyan? 160. 160 ganyan lang yung kinikita niya. So sa dami po nitong bata, mahihirapan po siya na pagkasyahin yung 160 kada araw. Kaya yung mga bata nauunawaan na rin siguro na si Papa ganito lang yung kaya niya sa amin provide. So hindi naman sila tatay nagsasamaan loob kung di makasali ng Christmas party noon. Hindi naman nasama ang loob sa akin. Naintindihan naman ako ng mga bata. Ganda po yung mga kalingap na itong mga bata ay may ano rin sila, may pangunawa sa magulang kahit na nasa murang edad pa lamang sila. Tatay, ang maganda lang dito na wala man yung misis mo, at least may pumapalit na blessing, ano? Ngayon ba nasubukan niyo ulit kontakin? Wala na. Hindi ninyo na sinubukan? Hindi ko na kinukontak kasi hindi naman nasagot kahit nakontakin namin. Okay. Hindi siya sumasagot. Kahit sa sa Facebook niya wala. Wala na talaga. Pero 'di ba, kung kayo yung tatanungin, gusto niyo talaga nandirito siya. Kung akong tatanungin, gusto ko nandito siya para maalagaan itong mga bata. Kaso kung ganun, meron naman siyang pamilya na din na bago, siguro paubaya ko na lang siya dun. Baya mo na lang. Kasi may bata na rin, may anak na. Mag-1 taon na siguro yung anak nila, babae. Di ibig sabihin tayo sa sinabi niyo papaubayan niyo, ngayon ba nagsimula na kayong mag-move on talaga? Yun talagang di niya siya madalas iniisip. Di na kasi sa tagal baga naman kung talagang willing siyang bumalik, doon pa lang bumalik na siya. Hindi na sana nagkaroon sila ng anak nung bago. Tama yun. Tsaka yung anak niya doon tatay, sa nakita ko sa picture na pinakita sa akin ni Rachel, bata pa. Bata. So ibig sabihin mas kailangan pa siya nung bata na yun kumpara nito na medyo may malalaki-laki na. Pero kung dumating man sana yung time na magkapagtrabaho siya ng maayos o makaluwag-luwag, sana wag naman niyang kalimutan din na bahagian yung mga anak niya, di ba? Ganun na lang sana. Pati ipagkakait sa kanya, anak niya yun. Opo, tama yun. Maganda yun. So tay, tama yung decision mo, mag-move on ka na po. Ano? Ipaubayan na natin yung asawa mo sa kung sino man yung kinakasama niya ngayon at si God na lang bahala. Siguro kalooban din naman ni God to, itong gantong pangyayari, no? Kaya nga may dumating sa inyong ganto kasi ito na lang siguro yung kapalit nung nawala, no? Sige tay, basta tay, lagi lang kayo mag-contact kay Tita Margaret, ha? Lagi niyo siyang kamustahin. Yung mga bata na yun, halos araw, gabi. Ka-video call niya. Ay, maganda yun. Para naman yung closeness nila ay maging okay. Okay, tay. Masaya ako para sa inyo, tay. Binabayaan ko lang sila. Okay yun, maganda yun, tay. No, sana tuloy-tuloy yung blessing. At kung nandito pa rin kami, aalalay pa rin kami, ha? Salamat. Okay, tatay. Sige po, kamusta? May bigas pa ba kayo?
ano lang siguro yung bigas namin, 5 kilo. 5 kilo na. Okay, sige. Pagbalik ko dito tatay, dadalang ko ulit kayo ha. Ay, salamat. Kami naman ay mag-aalalay pa rin kahit na nandyan si Tita Margaret. Ano, kahit sinabi niya na siya na ang bahala sa inyo, aalalay pa rin kami. Ha? Para na sa ganun ano pa rin, makatulong pa din kami sa inyo. So sige tatay, ngayon kakamusta mo kami kay Rachel at naliligo pala. Ha? Okay, pagbalik ko tayo, magdadala ko ng ano sa inyo, ha? Okay po, sige po tayo. Mga kalingap, salamat ulit kay Tita Margaret sa biyaya binigay dito. Malaking biyaya po ang pinagkakaloob nyo sa pamilya ni Rachel. Sana ito na sunod, maayos na itong bahay nila at yung mga kakulangan sa kagamitan nila, sana makompleto din. At yun lang po, maraming salamat ulit. Pagpalain po kayo lahat sa mga viewers, salamat sa inyo.